verse, pero sabay-sabay po natin itong basahin. Are you there? If you're there, say amen. Ready, go! And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Nabasa na po ang kanyang salita. Hinihiling ko po si Ma'am Sharon na manalangin po sa salita ng ating Panginoon. Lord, praise God. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, nararamdaman namin ang dakilang pag-ibig sa bawat sa amin. Lord Jesus, nabasa na rin po ang iyong mga salita. Alam po namin na yun na po pinagpala. Maging, O Diyos, O God Jesus, ang iyong lingkod, nakatayo na sa aming harapan, ang Johanna Faith Banyas Kutay. Panginoon, O God, hallelujah, patuloy mo, Panginoon, na bigyan siya ng kalayaan, Panginoon, na ituri pangaral ang iyong mga salita, Panginoon. Mensaheng inilagay mo sa kanyang puso para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tagalin mo ang kaba, Panginoon, bagkos, O Diyos, bigyan mo siya ng freedom, Panginoon, O God, hallelujah, na ituro, Panginoon, ibahagi ang iyong mga salita. Salamat, O Diyos, O God Jesus, sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na patuloy na nangunguna sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, at maging sa iyong mga anak, Panginoon, dalangin namin ay yung patuloy, O Diyos, na pagpuna sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God, sa aming pakinig, Panginoon, O God Jesus, sa aming, Panginoon, kaisipan, Ikaw ang mag-control, Panginoon, Ikaw ang magpunas, O Diyos, upang amin matanggap, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, O God Jesus, tulungan mo kami na may italim ito sa kaibuturan ng aming mga puso at aming may pamuhay. Panginoon, O God, alam namin, O Diyos, kami patuloy na tatatag at titibay dahil sa iyong mga salita na aming patuloy na naririnig mula sa iyong mga tagapagturo at tagapangaral. Panginoon, O God, kung kaya't, O Diyos, take control of our service tonight and have thine your way, O God. Accomplish your will and your purpose, Panginoon, sa bawat sa amin sa gabing ito. Ikaw ang may taas, Ikaw ang madakila, Ikaw ang patuloy na kumilos at manguna, Panginoon, sa gawain ito. Lord, we claim the victory sa gabing ito in your mighty name, Jesus. Amen. Amen. Mag-appear ka sa iyong katabi. Sabihin mo, the bigger picture. Ayan, malaya na po kayong makaupo. Meron na po kayong mga notes at may isa po kayong sticker na pwede po niyong mailagay sa inyong Bible. Nire-request ko din po na ipa-on ko rin po yung doon sa taas. Okay. So, the bigger picture. When we say the bigger picture, it is looking beyond. Di ba? Pag tinitignan mo yung picture, for example na lang, sa ating selfie or group picture, tayo, pangkaraniwan, ang tinitignan natin kaagad ang ating sarili. Kung ano ang itsura natin doon sa group picture, ay ang pangit, sasabihin natin. Pero ang katotohanan lang ay nakatingin lamang tayo sa ating sarili. Pero when we say the bigger picture, we are looking at the picture itself. Kung tinitignan po natin ang isang painting, isang napakagandang painting, yung buong buo ay ang ganda naman ng isang tanawing ito. Pero, pag-uusapan po natin deeply ang the bigger picture. Okay, sabi po sa ating notes, He doesn't show the whole picture because He's making something greater. Bakit kaya? Sinabi ko po kanina na ang bawat isa sa atin, we only look at ourselves when we see our group picture or class picture, di ba? Tingnan niyo po itong nasa harapan. Ayan. Ano po ito? Puzzle piece. It is a puzzle piece. Sino pong nakatry sa atin dito na magbuo ng puzzle? Ayan, kung titignan nyo sa inyong harapan, na nagtry magbuo ng 500 pieces of puzzle na kayo lang. Na-try nyo po ba yon? Sinong mahilig? Yung kung na-stress kayo, ganyan, gagawa kayo. Ayan. Lalo na kung hindi pa natin nakikita yung frame. Di ba merong ganon na, o sige, pakibuo nga itong puzzle na ito. Hala, paano ko ito ibubuuin? Hindi ko naman alam kung ano yung susundan ko. We see
the pieces only as a person. Tignan nyo nga po ulit itong puzzle piece. Ayan. Kung titignan nyo po ito, Sir Kyron, ano kaya ang image or picture na mabubuo nito? Sky. How about Ma'am Annie? Ano po kaya ang mabubuo ng puzzle piece na ito? Ito po, opo. Opo, si Sister Gina Mago po. Ano po ang mabubuo? Pwedeng wall ng church or ng bahay. Si Sir Andre, ano naman po ang mabubuo kung tinitingnan mo po itong puzzle piece na ito? Anong picture kaya yung nakikita mo? Swimming pool. Okay, so tama po ang bawat isa. Ganon po tayo, di ba? Ang tinitignan lang natin minsan, ay, blue. Siguro ano yan, yung sky. Siguro yung waves of the sea. Siguro yung swimming pool. Siguro yung walls ng bahay. Siguro yung blue car. Kasi, gusto ko nang magkaroon ng car, kaya ang nakikita ko dyan, blue car. O kaya blue house. O kaya naman blue eyes na manliligaw sa akin in the future, sasabihin ng young people, baka blue eyes yun. O kaya naman, something blue in my life. Siguro yung blue na yun, kalungkutan sa life. So tayo po, normally, we only see the pieces. Kung titignan natin dyan, sa buong mundo, minsan ang nakikita lang natin ang certain part. Pag ipapakita sa atin ang globe, hahanapin natin kaagad yung Philippines. Hahanapin natin kaagad yung Amerika. Hahanapin natin kaagad yung Canada, yung Paris, or somewhere na gusto natin na mahanap. Pero God sees the masterpiece. God sees the bigger picture. Ano ang nakikita niya? Yung buong buo. Minsan, sa ating buhay, ang nakikita lang natin yung past natin, yung faults natin, yung pangangailangan natin, okay lang po yan. Pero ang nakikita ng ating Panginoon is tayo mismo as His own masterpiece. Amen po ba? Amen. Ngayon, punta po tayo sa 2 Kings 5:1-14. Wala po dyan sa notes and dito sa ating screen. But we know the story of Naaman. Alam po ba natin yun? Yung story ni Naaman na naituturo sa atin sa Sunday School, na si Naaman ay napakatanyag. Commander siya ng Syrian army, very pleasant, and lahat nakatingala sa kanya, ang taas niya. May kayamanan siya, may talino siya, nasa taas siya kumbaga, kung nasa leadership siya, ayan, mayaman siya. Pero, his skin tells us a different story. Meron po siyang leprosy. So, syempre, dahil mayaman siya, may alam siya, hindi yun maiiwasan na, okay, gagawin niya lahat para gumaling siya. Siguro, nagbayad na siya sa mga doktor. Siguro, lumapit na siya sa mga albularyo. Siguro, lumapit na siya sa mga presidente ng kung sino-sino, baka pwede naman, pagaling niyo naman ako. Pero, wala pa rin. May siyang servant na hindi kilala. Sabi niya, Master, kapag siguro pumunta ka sa Samaria, you would be healed. Sabi niya, buti na lang si Naaman, maganda ang kanyang character, nakinig siya. So, ang ginawa niya, kinuha niya lahat ng kanyang mga ari-arian, kayamanan, magagandang kasuotan. Ayan, sumakay siya sa kanyang chariot, pumunta siya sa Samaria. Short story na natin to. So, anong nangyari? Pumunta siya, hinanap niya si Prophet Elisha. Pero, may pero po doon.
Dahil siyempre, ina-expect niya, okay, siguro si Prophet Elisha, tatanggapin niya ito, kailangan niya to. Manggagawa siya ng ating Panginoon, siguro dahil nag-e-evangelize siya, pumupunta siya sa iba't ibang lugar, kailangan niya tong mga kayamanan nito. Pero, hindi po siya hinarap ni Elisha. Nag-send lang si Elisha sa messenger. Sabi niya, go and wash yourself 7 times in the Jordan River. Ang ina-expect ni Naaman, okay, grand entrance, may red carpet. O kaya naman madaming magpe-pray sa kanya, lahat ng elders ng church. O kaya lahat ng mga kilalang pastor magpe-pray sa kanya. Siyempre, dahil kilala ako, siguro ganon. Pero nagulat siya, nagalit siya. Ha? Ilulubog ko yung sarili ko sa Jordan River? Alam na natin, ang nangyari, dinip niya ang sarili niya sa Jordan River 7 times at doon lamang siya napagaling. So may mga points po tayong matututunan sa story po na iyon. Pakiayos nga po ulit yung ating nasa screen sa taas. Okay, so point 1, basahin nga po natin. It may not make sense now. Ready? Basa tayo. Ready? Go. It may not make sense now, but God is making something beautiful. Amen. Tayo, bago tayo lumabas sa sinapupunan ng ating ina, parang nung nagli-labor siya, parang bakit ganun, di ba? Sa mga ina, na bakit parang masakit? Parang hindi naman ito ata tama. Dito masakit sa likod, masakit sa tiyan, masakit sa ulo, masakit sa paa. Ano nang masakit? Parang hindi naman ito tama ba ito? Mahanganak ba ako? Parang ganun. Si Naaman. Naaman wanted something grand, but God gave him something simple. Ulitin ko po. Naaman wanted something grand, but God gave him something simple. Kagaya po ng example kanina. Minsan, ang expectations natin sa ating Panginoon ay napakataas. Tapos yung sagot niya, napakakatiting. Diba, Lord, matagal na ako na nagpapagamit sa iyo, sa gawain mo. Diba, ganito, ina-expect ko ganito. Pagdating ng araw, ipapasa mo ako with flying colors. Magiging top 1 ako sa board exam. Pero, sinagot nga niya, diba? Pumasa ka. Pasang awa, pero pasado ka. Pero sabihin mo, Lord, di ba anak mo naman ako? Pero, mga kapatid, kilala tayo ng ating Panginoon. Faith doesn't always make sense, but it always makes something beautiful. Amen. Minsan, or most of the times, lalo pag kinakausap tayo ng ating Panginoon, it doesn't always make sense. Na, Lord, bigyan mo naman ako ng comfort. I'm broken, give me comfort, pero ang ibibigay niya ay salita niya para ikaw ay magkaroon ng lakas. Minsan sasabihin mo, Lord, gusto ko ng agad-agarang kasagutan sa panalangin ko, pero tahimik lang siya. Hinihintay ka niya na lumuhod ulit. Minsan sasabihin natin, Lord, I want success. Pero binibigyan ka niya ng circumstances to build our character. Minsan po sa atin, sasabihin natin, Lord, gusto ko rin magamit sa platform, makita sa harap, makitang umawit, makitang magturo sa Sunday school, makitang kumamay. Pero nagsisimula po siya sa service. Sige, maglinis ka muna ng CR. Sige, dito ka muna magtapon ng basura. Isaiah 55:8-9 says, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, my thoughts than your thoughts. Yun na ang sagot ng ating Panginoon sa atin. Hindi siya tao, hindi tayo Diyos. Kaya kung ano yung ine-expect mong sagot, sasabihin niya sa'yo, wait lang, ako yung Diyos, ikaw yung anak. Amen. Like na Amen, minsan, madalas gusto natin na instant
okay, narinig ko sa servant ko na, magaling pala si Prophet Elijah. Sige, pupunta ako. E di, nandito na po ako. Pero nung naka-receive siya ng message, ay, hindi siya humarap. Madalas gusto natin na, ay, agad-agad. Dahil lumapit na ako, agad-agad nasasagutin mo. Pero minsan, ang plano ni Lord, parang puzzle. Hindi mo agad nakikita ang buong larawan. Hindi po natin agad makikita ang larawan, ang buong larawan. Ang nakikita pa nga natin minsan yung twists and turns, yung brokenness ng puzzle, bago natin makita yung buong larawan. Kaya, naway wag muna po tayong magreklamo sa bawat piraso na nakatuon tayo ng pansin. Kung saan tayo nakapokus sa ating buhay, sasabihin natin na, salamat Panginoon, may piraso ka pa rin pinapakita. Kasi baka iyon pala ang susi ng masterpiece ng buhay mo. Ito pa lamang yung simula. Sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in His time. Huwag tayong susuko, mga kapatid. Huwag po tayong hihinto kaagad na kapag sinabihan ka lang na, okay, mag-pray ka ulit. Okay, sige, mamaya kita ipagpe-pray, mag-pray ka muna. Bakit ganun? Baka mamaya ma-discourage tayo, pero sana hindi po tayo ma-discourage. Amen. Sabi po sa next, faith begins where human understanding ends. Nagsisimula ang ating pananampalataya kung hindi na po natin maunawaan. Sabi po yan ni George Muller, or bahala na po siya. Okay, point 2. Basa. The blessing you are waiting for, ready, go. The blessings you are waiting for might be waiting in your obedience. Amen. Sabi po sa 2 Kings 5:14, so he went down and dipped himself in the Jordan 7 times. So si Naaman, siyempre hindi nagme-make sense. Bakit sa Jordan River? Ang dumi naman sa Jordan River. Ang daming kalat, ang daming basura, may tae, may ihi, halo-halo na. Ididip ko pa ba yung sarili ko na ako pa yung commander ng Syrian army? Mayaman ako. Bakit pa ako doon? Pero ang ginawa ni Naaman, sumunod siya. Sumunod po si Naaman. Naaman had to humble himself to be healed. Kailangan po natin na magpakumbaba upang ma-receive natin yung milagro sa ating buhay. Kailangan po natin na lumuhod o iyuko ang ating mga ulo para ma-receive natin ang blessing ng ating Panginoon. The miracle wasn't in the water. The miracle wasn't in Prophet Elisha. The miracle wasn't in the riches of Naaman or who he is. The miracle wasn't in the name or the servant of Naaman or somebody believed. It's not in there. But the miracle, it was in the obedience of Naaman. Amen. Sabi nga po natin, obedience. Ang tunay na milagro ay hindi sa paglubog sa tubig ni Naaman, kundi dahil sa sinabi ni Prophet Elijah. Sinundan niya ito kaya niya nakamit ang milagro. Sino po dito ang mabilis sumunod sa mga utos? Lahat tayo naging anak or anak pa rin. Sino po yung mabilis sumunod sa utos? Di ba kapag may reward, ang bilis. Anak, bili ka nga nito. Kasi mamaya kakain tayo sa labas. Sige mama, tara. Okay. Pero, kapag walang reward, ay, may ginagawa ko. May ginagawa ko tatay. May ginagawa ko dad. May ginagawa ko mama, mami.
Busy ako eh. Ikaw na lang, malaki ka na eh. Di ba? O kaya sa ating mga leaders, mahirap po sumunod kapag iniisip natin yung sarili natin. Di ba po? Na, ay, may time ako, busy pa ako. Pero kung iisipin natin, wait lang, busy din naman yung leader eh. Di ba po? So, lahat tayo, mahirap sumunod kaagad. Lalo na kapag sinabi ni Lord na wala sa ating timeline o wala sa ating plano. Sasabihin ni Lord, wag ka muna dyan. Hindi ka muna aalis. Eh kung nanay nga sa maliit na anak, hindi mo ibibigay, di ba nagwawala? Naghahalong pasay pa sa kanda iyak. Pero talagang mahirap po sumunod. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mahirap sumunod. Pero tayo po ay sumunod. Tayo'y sumunod. Sabihin mo nga ulit, tayo'y sumunod. Fathers, maybe God is asking you to forgive first. Mothers, maybe God is asking you to forgive first. Yun po ang pinakamahirap gawin. Nasasabihin ng ating Panginoon, I will bless you, I will heal you, but first, forgive. Mahirap po. Maybe God is teaching you to rest. Sasabihin niya sa young people, rest ka muna. Napagod ka na mag-aral sa college, okay, rest ka muna. God is teaching you to rest, not to rush. Maybe God is calling you to obey before you understand. Sa Bible students, maybe your next level comes after a humble, yes, Lord. Pero yun ang pinakamahirap. Maybe God is teaching us to trust quietly. Mahirap, Lord, sumunod. Mahirap yung mag-trust. Mahirap talaga. Pero tutulungan tayo ng ating Panginoon. Maybe God is calling you to obey. Even when your friends and family don't understand. Yung pagsunod natin sa ating holiness. Pagsunod natin sa ating pagbibigay. Siguro yung iba o yung katabi mo hindi naiintindihan. But God is asking you to obey. Sabi nga sa Isaiah 1 verse 19, if you are willing to be obedient, ye shall eat the good of the land. Maybe the blessings you are asking for right now might be already on the way, patakbo na papunta sa'yo, but it meets you when you walk in obedience. Kung nandun na yung pagpapala, patakbo na sa'yo, nandito ka, tapos yung way na lang na para ma-receive mo yung pagpapala is obedience, tumalikod ka, sayang. Sabi nga po na patuloy nating naririnig sa mga pagtuturo ng ating mga pastor, delayed obedience is still disobedience. But know this right now, instant obedience is instant favor. Once na nag-obey tayo, agad-agad ang pagpapala. Gulat ka na nga lang, nasa isip mo pa lang nasusunod ka. Andyan na yung blessing. Andyan na yung kakatok sa iyong pintuan na, hello sister, brother, ito yung pagpapala, kinausap ako ng ating Panginoon. Kaya instant obedience is instant blessing, instant favor, instant answered prayer. Kaya magpatuloy po tayong mag-obey sa ating Panginoon. Sabi kay Naaman, go deep 7 times. Siguro si Naaman, tinanong niya rin, pwede bang 1 lang? Pwede bang 2 lang? Kasi medyo may amoy. Okay, 1. Tapos na. Tatakbo ka na. Magaling na ako, pero hindi po eh. Tirinay niya ulit, 2. Oh, tama na please. Nangangati na ako. Siyempre, may sakit ka na nga. May ano pa. Tinitignan mo pa nga lang yung tubig na madumi. Ikaw pa nga tong kakamot-kamot na. So, sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. We don't need to fully understand before we obey immediately. Amen. Kaya, kahit hindi man natin maintindihan yung instruction sa ating mga leaders, instruction sa atin ng mga nauuna po sa atin ng ating mga elders, tulungan natin ang ating sarili to obey. Point 3, sabay-sabay po nating basahin. Pride ready. Basahin natin to. Obedience must be complete
for healing to be complete. Kaya dapat buong-buo po ang ating pagsunod para buong-buo po yung marireceive natin na healing. Okay, next po. Pride can blind you from seeing the bigger picture. Kung ang relo po ay may mga brand, kung ang damit natin may mga brand, sapatos, bag, yung salamin natin, anong brand? EO, galing ba sa EO? Prada ba yan? O baka Pride? Baka yung salamin natin is Pride. Baka yung salamin natin may K, may say, may A, may alam, may B, may A, B, C, D. Lahat tayo po meron yan eh. Di ba po? Lahat tayo po ay may yabang. Gusto natin nakakahigit tayo sa ating kapatid. Gusto natin nakakahigit tayo sa ating katabi. Gusto natin nakakahigit tayo sa scores o sa mga naaabot natin sa life. Normal po yan. Dahil tao po tayo, di ba? Naiinggit tayo na, oh okay, maganda na, may sasakyan na siya. Ako din, bibili din ako ng sasakyan. Oh, may cellphone na siya, may iPhone na siya. Ako din, bibili na ako. Maganda po yan kung magiging encouragement po sa inyo na mag-push na maabot. Pero kung hindi naman talaga kayang gawin yun, is, mahihirapan lang tayo. So, 2 Kings 5:11, but Naaman went away angry. Siyempre, hindi na nga siya hinarap ni Prophet Elisha. Lumapit na siya, pumunta na siya sa bahay niya ni Prophet Elisha. Tao po, nandyan po ba si Prophet Elisha? Lumabas yung servant ni Prophet Elisha. Ito po yung mensahe, pakibasa na lang po. Go dip yourself in the Jordan River 7 times. Ha? Hindi niya ba ako kilala? Ganon tayo po minsan, sa pila, sa bus, o may nakasalubong ka, hindi ba niya ako kilala? Hindi ka naman talaga niya kilala. Bakit ka nagagalit? So, sabi niya, bakit hindi niya ako hinarap? Siguro kung hinarap niya ako, nilihans na lang niya ako, sinabi na lang, you're healed. Eh di madali na lang. Di ba po minsan ganun tayo? Na, dahil anak tayo ng Panginoon. Minsan nagiging entitled na tayo. Na, Lord, anak mo naman ako, bigyan mo na ako. Bakit bukas wala pa? Lord, sinisisi mo na si Lord. Tama ba, Lord, na anak mo ba ako? Bakit ganito pa rin ako sa life? Yung iba, ganito, ganyan. Ako, ganito pa rin. Anak mo nga ba ako, Lord? Parang sinisisi mo na siya. Naaman got angry. Sabi niya pa pwede naman siguro sa swimming pool ng, ano bang magandang swimming pool? Ng Crown Legacy. O kaya sa Precious Gem na swimming pool. O kaya naman sa White Sand Beach. Doon na lang sana. Kasi bagay kay Naaman siguro dahil tanyag siya. Maganda siguro yung kutis niya dati dahil siyempre may kaya yan, commander yan, naalagaan. Bagay siguro dun. Yung pride niya ay kinagalit niya dahil pinipilit niya yung sarili niya. Naaman's pride almost cost him his miracle. Kung siguro pinilit ni Abraham na, ito naman ako, bakit naman ito, doon ako papalubugin? Kung pinilit-pilit niya yun, at hindi siya sumunod, siguro, wala na si Naaman, wala nang storya na tayong napapagkwentuhan. He was angry because God's method didn't match his expectation. Minsan ganun po tayo sa life. We become angry when God's method can't match our expectations in life. May mga platforms tayo, may mga plano tayo na, Lord, after 3 years, ganito, ganyan, ganyan. And then, umating na yung 3 years na yun. Wala pa rin. Same as usual. Nagagalit tayo, naproprostrate tayo, natatakot tayo. How many of us have done the same?
Di ba? Normal po yun, napagdaanan natin, nagalit tayo, nagkaroon tayo ng anxiety, natakot tayo dahil ang pinaiiral natin ng ating pride. God said, we say, God, this isn't how I imagine. Sinasabi natin, Lord, hindi naman ito kung yung plano na ini-imagine ko. Parang kagaya po noon, ang plano ko po, after mag-college, mag-work. After 3 years, dapat matapos yung college, mag-work. After mag-work, mag-abroad. After ng abroad, wala akong kaplano-plano mga kapatid. Na ganito pala. Ang iniisip ko lang, okay, abutin ko, ganito, ganyan, and then, Lord, ganito dapat. Kung mag-exam ako, Lord, ganito kataas, ganyan, ganyan. Pero ang ginawa ni Lord, may exams na habang nag-work ako. Sabi ko kasi, Lord, di bali, anak mo naman ako. Yung exam na ito, papasa mo na ako, baka mataas pa ako. Yabang eh. Yabang yung iniral. Ang ginawa ni Lord, bagsak. Ang pangalawa exam, ulit na naman. Sige, hindi na ako magre-review, Lord. Siguro una, nagkataon lang siguro yon. Minsan lang naman ako naging bagsak, yun lang siguro. Pangalawang take, bagsak. Sige pa rin. Pilit pa rin. Pangatlo, bagsak. Sabi ko, Lord, ay, buti na lang pala, no? Saka minsan, after first, second, third, na pagbagsak niya sa buhay mo, doon mo lang ma-realize na, ay, tinuturuan pala ako ni Lord na magpakumbaba, na hindi galing sa sarili mo yung talino, na hindi galing sa sayo mismo, sa pag-aaral mo yung talino. Kasi kung tutuusin, noon, mga kapatid, nagpipray ako, Lord, ganito, ganyan, hindi na ako mag-review, bukas, exam naman. Pabor ni Lord, na, okay, late na ako papasok sa klase, sasabihin, okay, congratulations. Sasabihin ng kaklase ko, bakit? Highest ka daw. Ha? Highest? Di halos most of the time ganun, umiral na, na-cover na yung kayabangan sa utak. Kaya tuloy dumating sa point na, oy, talino ko na ata to eh. Hindi na ata galing sa Lord. Pero nung tinuruan tayo ni Lord, doon natin ma-realize na, wait lang, yung kayabangan mo walang say. Yung ego mo walang say. Yang lahat ng meron ka ngayon, galing sa akin, sabi ni Lord. So, lumayo na tayo. So, anong next po dyan? Naaman wanted fast healing, but the process made him wait, made him deep, and made him depend. Kagaya ni Naaman, gusto natin kaagad ng instant blessing, instant healing, lalo na kung ating nararamdaman is ilang years na, Lord, baka ito na yung instant. Pero baka ilang years ka pa niyang paghihintayin. There will be process of waiting, process of dipping, process of depending on Him. Kaya, sabihin mo nga sa iyong sarili, pride, alis na dyan. Pride, kalma lang. Kalma lang sarili. James 4:6, God opposes the proud, gives grace to the humble. Napapansin niyo ba kung tayo ay nagmamayabang sa ating mga kapatid, sa ating mga katabi? Okay, mas magaling ako dyan eh. Hindi, kainis mo na mas magaling ka sa katabi mo, siya yung pinagpapala. Lalo ka tuloy na iinis. Hindi naman siya karapat-dapat. Mas magaling ako sa kanya, mas mataas ako sa kanya. May promotion siya na dumating sa kanya. Dahil God opposes the proud. Mas lalo kanyang tuturuan hanggat nauntog ka na sabihin, na ma-realize mo na, ay, ang yabang ko na. When your heart is full of yourself, there is no room left to see to what God is doing in your life. Kaya kung nakasuot po sa ating mga mata ang salamin ng ego or pride, wala, blurred lahat. Hindi natin makikita kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, I need to be humble. Minsan pa mga kapatid, I need to be humble.
Because humility clears the lens so you can finally see His hands at work. Yun lang po ang susi para makita natin na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Pride says, I'll do it my way. Pero faith says, Lord, let it be your way. Sasabihin natin ng pride or ng ating sarili, I can fix this. Yung problema ko, kaya ko itong ayusin. Pero ang faith says, Lord, I need your help. Pride says, I can handle this. But faith says, God, please take over. Hindi naman siguro nakakababa sa ating mga pagkatao kung nagpakumbaba tayo. Nasasabihin natin, Lord, I need your help. Lord, take over. Lord, teach me. And Lord, help me to live the way you want me to live. Hindi naman mawawala yung pagkatao o kung anong plano sa iyo ng ating buhay kung sasabihin natin na, I need God more than ever before. Diba? Kaya nga po si Naaman, kahit kilala siya, nagpakumbaba siya, ginawa niya ang sabi ng prophet Elisha. Proverbs 3:34. He mocks the proud but shows favor to the humble. Sometimes the biggest obstacle to our miracle or to our blessing is our ego. Kaya bantayan po natin ang ating ego. Siguro kung tayo si Naaman, sasabihin natin, kung sinabi sa atin ng ating Panginoon, Lord, sister, brother, dip yourself 7 times in the Balili River. Lord, paa na lang. Paa na lang, kamay na lang. O sige, pag sinabi ni Lord, o sige, stay like that. May leprosy ka pa rin kahit idip mo yung sarili mo or yung paa mo lang. Okay, let's go to point 4. Sabay-sabay po nating basahin. When God delays, He is not withholding, it's dependence training. Sabi sa 2 Kings 5:13, Naaman's servant said, if the prophet had told you to do something great, wouldn't you have done it? Kasi, di ba, sabi niya, dip yourself in Jordan River. Siyempre, dahil may alam siya, may kakayahan siya, at kilala siya, bakit pa doon sa Jordan River? Nagtanong siya, nagalit siya, pero may isang servant, sinabi niya kay Naaman, kung sinabi nga ni Elisha, nagagawa ka ng mas higit kung ibibigay mo, di ba ibibigay mo? Yun nga lang na simple, bakit hindi mo magawa? Naaman wanted fast healing, but the process made him wait, dip, and depend. Nabasa ko na po kanina pala yan. Okay, Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the right time or proper time, we will reap a harvest if we do not give up. When there is delay, nandun po yung waiting. Ayaw na ayaw po natin ng waiting. Ayaw na ayaw po natin ng delay. Kasi kung na-delay, baka buntis ka. Sa mga ayaw ng magbuntis. O kaya, kung na-delay ka, hindi mo na naabot yung flight mo. Magbabayad ka ulit. Ayaw natin ng delay. Ayaw natin ng pila. Kung magpipila tayo sa pagkain, naiinis tayo. Nilalakasan pa natin yung pag-apak natin. Tapos, ay sus, ganun. Ikaw pa yung malakas na nagre-reklamo. Ayaw natin ng paghihintay. Sino nga ba po? Nang gustong maghintay. Psalms 27:14. Wait for the Lord, be strong, and let your heart take courage. Wait for the Lord. Siguro nga, di ba kanina sabi natin kung hindi siya mahilig maghintay si Naaman, una pa lang dip, nagrereklamo na siya. Una pa lang paglubog, nagrereklamo pa siya. Pangalawa, pangatlo, pagrereklamo pa rin pero hindi po. Sinunod ni Naaman. Waiting time is never wasted when you are trusting God. Mahirap po ito sabihin, lalo na po sa atin na naghihintay sa life. Naghihintay ng kasagutan ng promises ng ating Panginoon sa ating buhay. Mahirap maghintay. Kahit sasabihin natin,
Oh, I will trust you, Lord. Kahit paawit-awit ka na, dumarating yung time na, Lord, ang tagal ko nang naghihintay, baka naman. Maybe God's delay isn't about the blessing. It's about your becoming. Kung paano tayo lalago. Kung paano tayo madedevelop. Kaya nga, doon tayo natitrain kung paano tayo mag-depend sa ating Panginoon. When God delays, He is not withholding. When we say withholding, hindi niya to nire-restrain. Yung pagpapala ng ating Panginoon, hindi niya yun nire-restrain. Okay, hindi ko na ibibigay dyan kasi hindi na marunong maghintay. Hindi po. Ibibigay niya yon at the right time. Kaya nga, after 7 times na nailubog si Naaman, ayun na yung right time. Kaya kung 7 years ka na naghihintay ng kasagutan ni sister sa iyong buhay, baka yan na, bukas na yung right time. Kung 7 days ka nang naghihintay, kulang pa yung 7 days. Baka gagawin pang 7 weeks, 7 months, 7 years, maghihintay. Pero remember, while we wait, it is our training na we will keep on depending God. Because, sasabihin natin, when we say training, mahirap ang training. Sa Bible school, hindi madali. Training yan eh. Pero, dependence training is a surrender in silence and stillness. And it is where our faith grows. Siguro sa una, sarili mo ang iniisip mo, kaya lubog, okay. Pangalawa, ibang tao, nakikita ko, naglulubog dito. Pangatlo, wala pa rin. Yung mga magulang ko, ang ine-expect nila sa akin, ganito. Pang-apat, pang-walo, pang-anim, pang-pito. Yun na yun siguro yung faith na nagbi-build up. Huwag kang mainip, huwag po tayong mainip kung hindi pa dumarating ang sagot. Ang delay ni Lord ay hindi denial, karaniwan, development. Dinedevelop po tayo ng ating Panginoon. When God says 7 times na lubog, 7 times na ligo, baka kailangan nyo ng ligo lang para masagot lang ni sister, hindi ka pa kalakas naliligo. Hay. Kaya, Brother Kyron, 7 times naligo para masagot. When God says 7 dips, but you're tired, trust the process. Sabihin mo nga sa iyong katabi, trust the process. Nasaan na po tayo? Next. Every wait from God is an invitation to trust Him more. Ini-invite lamang tayo ng ating Panginoon na maghintay lang ulit, mag-pray lang ulit, mag-trust lang ulit. Dahil walang mawawala sa iyo kung paulit-ulit kang nagtatrust sa ating Panginoon. And your relationship will grow deeper at yung pagpapala ng ating Panginoon darating na lang when you least expect it. Next one. Next po, basa natin. Go. God's healing does deeper than the surface. It reaches the soul. 2 Kings 5:14-15, His flesh was restored and became clean like that of a young boy. Nung napagaling si Naaman, bumata, naging baby face, naging baby skin. Sino pong gustong magkaroon ng baby face dyan? Maghanap lang po tayo ng Jordan River. Lumubog po tayo ng 7 days, but hindi po yun. So, his flesh was restored and became clean like that of a young boy. Naaman's healing wasn't just about his skin, it was his salvation. Paglubog niya ng 7 times, gumaling siya, mga kapatid. And naramdaman niya ang pagkilos ng ating Panginoon sa kanyang buhay. When he finally saw the bigger picture, he worshipped. Nagpasalamat siya. Tinaas niya ang kanyang kamay
sinabi niyang walang katulad ang Diyos na pinaglilingkuran ng aking servant at ni Prophet Elijah. Your healing, your answered prayer, your restored family, lahat ng nakamit natin ng mga kasagutan na tinetestify natin, they are not just blessings in our lives, but they're testimonies that point others to God. Kaya nga, kapag isinasuwalat natin yung mga testimonies natin, hindi lamang para tayo ay lumakas, para tayo ay, ma-remember natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay, kundi masabi natin sa ating mga kasama na kung sino ang Diyos sa ating buhay. God heals your disappointments. God restores your joy. God is fixing your identity in Him. God is healing. Often comes through our conviction before our commission. Ezekiel 36:26 says, I will give you a new heart. Hindi lamang sa kagalingan sa bulsa, kagalingan sa ating pangatawan, kagalingan sa ating isip, kung ang isip natin ay naguguluhan, kung ang ating sarili ay nagkakaroon ng takot, pagagalingin niya yan. Kaya nga ginagamit niya ang mga circumstances para tayo ay, wait lang, kailangan mo ako. Kaya niyayanig niya ang Pilipinas. Dahil Philippines is known as a Christian country, baka nawawala na ang pagluhod natin, ang pagsik natin sa ating Panginoon. He is just reminding us, wait lang. Blines kita, pinagpala kita, pinagaling kita. I saved you. Bakit hindi mo sinishare? Bakit hindi natin sinasabi? Bakit hindi natin pinagsisigawan na siya lamang ang Diyos na walang katulad? God's goal isn't just to fix our outside. Kung, di ba napansin nyo kung sa tagal na nating pinaglilingkuran ng ating Panginoon, gumanda na tayo. Gumapo ka na. Sabihin mo nga sa iyong katabi, ang ganda mo na. Ang gwapo mo na. Dahil when we pray thoroughly, when we worship Him, nakikita yung anointing ng Panginoon sa iyong buhay. But not just there. God's goal is to transform us on the inside. Pinagaling ng Diyos si Naaman, hindi lang sa kanyang skin, kundi sa kanyang soul. It wasn't just his skin that was cleansed, but his soul was changed. Ganon din tayo. Ganon din ang mga naririnig po natin ng mga testimony. Dahil sa kagalingan ng ating Panginoon, may nag-pray na kapatiran, pinagaling ng ating Panginoon. And not just only that, nakilala niya ang ating Panginoon and kasama na natin sila na naglilingkod sa Panginoon. Psalms 147 verse 3, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. God doesn't just treat the symptoms, He restores the soul. He's not only after the visible scars para matanggal yung mga scars natin, but also the hidden wounds no one sees. Pinapagaling ng ating Panginoon not just only the physical, the emotional, the mental, kundi kung ano din yung mga nararamdaman natin. Amen. Because healing isn't about being better. It is about being whole. Doon sa woman of the issue of blood, nung tinouch niya yung hem of the garment of Jesus, she was made whole. Hindi lamang tayo pinapagaling ng ating Panginoon. He is making us whole. Kaya minsan sasabihin natin, Lord, ito lamang yung piraso ng buhay ko. Puro hinanakit, puro problema, puro past na lang. Pero wait ka lang sa miracle ng ating Panginoon. God will make you whole. Baka yung hinahawakan mo is last piece na lang. Pag ibinigay mo sa ating Panginoon, He will make you whole.
Hindi lang balat ni Naaman ang binago ni Lord, pati ang kanyang puso. Ganon din po tayo mga kapatid. Hindi lamang ang mga pangangailangan natin na ang binibigay ng ating Panginoon, kagalingan, provision. Hindi lamang yun. Dahil pati ang ating puso, binabago ng ating Panginoon. When God heals more than what we ask for, it is always double portion. God's healing goes deeper than the surface, than our physical bodies. Kaya minsan bago mo natin po maramdaman ang ginhawa sa ating physical na pangangatawan o sa labas, inaayos po muna niya ang loob. Inaayos po muna niya kung sino tayo bago niya tayo pagalingin sa labas. Point 6. Basahin po natin. Ready? Go. When you see the bigger picture, you praise. You can't help but praise the Maker. 2 Kings 5 verse 15. Now, sabi ni Naaman, now I know that there is no one like God in all the earth except Israel. Nung nakilala natin ang ating Panginoon, nung nagkaroon tayo ng encounter sa ating Panginoon, when we already seen the plan of God in our lives, we will say, now I know that there is no one like our God. Kaya nga natin naaawit, there's no one like Jesus. There's no one like our God. Dahil nung na-develop na natin ang trust natin sa ating Panginoon, nagbabasa na tayo lagi na ng salita ng ating Panginoon, ina-accept natin ang mga salita ng ating Panginoon na pinipreach sa atin. Hindi pa man natin nakikita, pinapakita na ng ating Panginoon through our dreams, through our vision, kung ano ang bigger picture sa iyong buhay. When Naaman saw the purpose, his pride turned into praise. Tinanggal ng ating Panginoon yung pride ni Naaman. Pinalitan niya ng pagpupuri. Worship is what happens when revelation meets gratitude. Sa ating mga tatay, sa ating mga nanay, young people praise even when provision hasn't come. Mahirap po, pero sige lang, tulungan mo ang iyong sarili na itaas o sambitin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Worship even when prayers aren't yet answered. Mahirap po, pero sige, keep on worshiping. Keep on thanking God for what is forming. Kung ano yung ginagawa niya, what is He's doing in our lives. Yes, minsan sasabihin natin, ito na lang, tapos na ata ako, pero tignan mo, yung twist and turns sa buhay mo, nagpapakita na He is not finished yet. May kadugtong pa sa kabila, may kadugtong pa sa taas, may kadugtong pa na storya sa iyong buhay. He is not finished yet. Sa ating mga Bible school students, don't just study the Word. Celebrate the Word made alive in your heart. Psalms 66 verse 16 says, let me tell you what He has done for me. Kaya nga pag nagsasama-sama tayo ng ating mga kaibigan, mga pamilya, wag tayong pong mahiya na sabihin, God is so good to me. I can't complain. This is what God has done for me. Ganito rin ang kaya niyang gawin sa iyong buhay. Kaya nga, I gotta praise ang lagi nating inaawit. Kaya nga, I won't let the rocks cry out because ako, mas higit na dapat lamang ako magpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga, pag naiintindihan na natin na kaya pala napagdaanan ko yun kahapon dahil prinoteksyonan niya ako sa kung ano man yung mangyayari. Kaya pala dumaan tayo sa hirap. Kaya pala dumaan tayo sa pagsubok. Kaya pala dumaan tayo sa pagsusulit. Kasi baka ipakapahamak mo yung kayabangan mo na meron ka. Baka ipakahamak mo
yung sarili mo na itinataas lang. Pero dahil lang sa mga salita ng ating Panginoon na ipinapaintindi niya, sasabihin mo at mapapaluha ka na lang, Lord, salamat. Salamat. Kung iisipin ko po mga kapatid ang kahapon, minsan sasabihin mo na, Lord, bakit mo ako pinadaan doon? Pero now I can say, God, thank you. Thank you dahil sa mga times na yon, mas lalo mo akong pinaluhod. Mas lalo mo akong trinain. Mas lalo mo akong pinagpakumbaba. Dahil siguro kung walang pagtuturong ganon, wala ka na dito. Wala ka na, hindi ka na nakakatayo kung sino ka. When you finally see what God was doing in your life, you thank Him for what He didn't let happen. Siguro magpapasalamat ka na kaya pala pinaranas ng ating Panginoon yung mga bagay na yon dahil it is for your safety. It is for your protection. Dahil preserve ka po ng ating Panginoon. Romans 8:28 says, all things work together for good. Kung nasa instances ka ngayon, mga kapatid, na parang wala ng pag-asa, na parang wala ka ng kakayahan na tumayo pa, all things work together for good. Ang statement po dyan, mga kapatid, all is well. Di ba? All is well because God is working all things for my good. Walang pera, walang pambayad sa bills mo. All things work together for good. Walang bayad sa tuition fee, mga students. All things work together for good. Maybe God is teaching you to pray more. Iluhod mo pa. Sa mga nanay, maybe yung kasagutan para sa inyong mga anak, hindi pa dumarating. All things work together for good. Baka tinuturuan ka at tinuturuan ang iyong mga anak na mag-pray more. When we see the bigger picture, we stop questioning. Kung noon, tatanungin natin, Lord, bakit hindi ka pa dumarating? Why aren't you moving in our lives kung noon? Pero when you see the bigger picture, your why starts changing into worshiping who He is. Amen. Your confusion turns into clarity. Magki-clear na lahat ng view. The pain that once made no sense becomes a masterpiece only God could make. Amen. So, mga kapatid, ano man ang story mo sa iyong buhay, take heart. Don't give up. The purpose of your story is always to give God the glory. Kaya masasabi mo, Lord, thank you. Lord, dahil to sa'yo. Lord, ikaw lang ang itataas sa buhay ko. When you realize the plot twist, what actually God has set up for your blessing, sasabihin mo, hashtag, now I see. Now I can finally see God's preservation in our lives. Next. Basahin po natin. God's masterpiece takes time. Don't quit the made process. Philippians 1:6. He who hath begun a good work in you will carry it unto completion. Si Naaman, hindi siya nag-stop sa first dip. Hindi siya nag-stop sa second dip. Hindi siya nag-stop until 7. Siguro kung sinabi pa ng ating Panginoon, you dip hanggang 100, siguro hindi siya mag-stop. Ganon din po tayo, mga kapatid. May we never stop in the middle process. You're not a finished picture yet, but you're a work in progress. Hindi pa man kumpleto yung nakikita mo sa iyong buhay, may kulang pa, alam mong may kulang pa, hindi pa tapos ang ating Panginoon. Don't quit. Kahit messy pa,
yung mga puzzle piece ng inyong life na parang it all doesn't make sense. Don't quit. Your life is a work in progress. Every puzzle piece of your story matters, even the ones that don't matter right now. Kahit sasabihin mo, itong nangyayari sa akin, wala namang kabuluhan, hindi naman connect sa life. Pero it matters. It matters, mga kapatid. It is just part of God's story. God's masterpiece takes time. May timing lahat yan. Ang pot nga or vase, it takes time na maging magandang vase, maging shiny vase, maging vase na mailagay sa siguro sa magandang convention or sa magandang kaharian. It takes time. Dahil nandun yung molding process, nandun yung breaking process, nandun yung time na mailalagay ka sa hurnuhan. The same true with our puzzles in our lives. With us being God's masterpiece. Hindi pa po tapos ang ating Panginoon sa ating buhay. Kung ang painter nga paulit-ulit na magli-layer, kung kayo po ay magguguhit o painter, paulit-ulit yan sa kanyang maniobra hanggang maging maganda. Sa una parang wala lang, pero paulit-ulit hanggang lumabas ang ganda. Pero after that, lalagyan niya paulit ng last layer para maging glossy, para ma-preserve, para maingatan. Ganon din po ang ating Panginoon sa ating buhay. May ginagawa po siya sa likod ng lahat ng ating circumstances na meron tayo ngayon. Fathers, keep leading even when it's tiring. Or the leaders, keep leading. Kahit nakakapagod, kahit walang nagre-reply sa GC. Mag-reply po kasi kayo. Keep leading. Keep nurturing, mothers. Patuloy po kayong mag-alaga sa inyong mga anak. The same true with us. Keep nurturing your loved ones as you share God's word even when unseen. Kahit hindi po tayo nakikita, kahit hindi po ito na ipopost sa social media, keep on. Alagaan natin yung mga kaluluwa. Mga young people, keep on believing. Mga kabataan o bawat isa po sa atin, patuloy lang po tayong maniwala even when you feel lost. Kahit mabata pa tayo, matanda na tayo, minsan dumatating po sa ating point na parang nawawala pa rin tayo sa life, but still, keep on believing. Keep serving, mga bawat isa po sa atin, lahat po tayo, let's keep on serving. Even when you're not yet recognized, keep on serving. Kahit nasa isang sulok ka lang, laging doon ka lang nakaupo, keep on serving. Alam ng Diyos kung saan ka. Alam ng Diyos kung ano, kung sino ka sa susunod na kabanata ng iyong buhay. The painter or the maker is always at work. God is not done yet. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God is not done yet. Sabihin mo sa iyong sarili, God is not done yet. Philippians 1:6. Being confident of this, that He who hath begun a good work in you will carry it unto completion. He already started a good work in each and every one of us. Nagsimula na siya, kaya nga po tayo nakakilala. Kaya nga po tayo nagkaroon ng encounter sa ating Panginoon. Nagsimula siya. And hindi lang doon, hanggang sa katapusan, God will work all things out for your good. What seems unfinished today will shine with beauty in its time. Sasabihin mo na, ay, parang hindi pa tapos, pero pangit pa rin. Pero God will make you shine and beautiful in His time. Sometimes all we can see are the pieces of puzzles in our lives. The pain, the confusion, the waiting, the fear, the anxiety, lahat ng negativity minsan, yun yung nakikita nating pieces. But God sees the picture.
God sees the bigger picture of our lives. God sees your purpose behind every pressure you've been feeling. God sees the growth behind the grief. God sees the future behind our fears. Habang tayo tumatayo, mga kapatid, maybe today, you will feel like Naaman. You feel like Naaman. Nasasabihin mo, Lord, I've dipped myself 7 times in obedience. I already prayed 7 years. Nailuhod ko na lahat. Naiiyak ko na lahat. I've already waited in faith. And you're wondering na, Lord, when will you move? Siguro tinatanong natin na, Lord, kailan ka gagalaw? Kailan mo iladagdag yung next piece of my puzzle? But hear this, mga kapatid. God's timing places every piece right where it belongs. He is not early. He is not late. He is always on time. Habang tinutugtog po yung awit na always on time, Romans 8:28 says, and we know that all things work together for good to them that love God. Even in the waiting, may ginagawa siya. Naghihintay ka ba ngayon? Naghihintay po ba kayo ngayong gabi or sa iyong buhay ngayon? May ginagawa po ang ating Panginoon. Even in the pain, nakakaramdam ka ng mga hinanakit sa iyong mga pamilya o sa iyong mga mahal sa buhay, kaibigan. Even in the pain, physical pain, emotional, mental, may dahilan siya, mga kapatid. Even in the silence, sa katahimikan ng ating buhay po, ay naparabang tahimik ang ating Panginoon. Even in the silence, kumikilos siya. Sabi sa awit is, if I knew then what I know now, I would be still and let it all work it out. Sa verse, I remember how you provided, how you held me through the night. I remember how you sustained me when you stepped in to save my life. I remember, God, how you carried me through any storms, every challenges in my life when I couldn't take my step. I remember how you loved me when I couldn't love myself. God is not done yet. God sees the bigger picture. Kung kahapon, yung mga testimonies na yun, parang nakakalimutan mo na, siguro yung mga instances mo ngayon ay para magkaroon ka muli ng bagong testimonies. There's never been a day, never been a minute, never been a moment that God is in our lives, that you didn't see me through, God, so I worship you. Let that truth sink in deep in our hearts. Every moment in our lives, every delay, every not yet, mahirap sabihin, mahirap tanggapin yung delay, mahirap tanggapin yung waiting, mahirap tanggapin yung not yet, mahirap tanggapin yung waiting sa mga prayers. Pero mga kapatid, it's not being wasted. Because God is always in it. He saw us through every sleepless nights. He saw us, He saw every tear that no one noticed, every prayer you whispered when hope felt far away. Kaya nga, sa awit na yun, there's never been a day, habang inaawit to ng ating mga backup singers, never been a moment. God's timing has never missed a beat. Every piece of your life, of our lives, every detours, every why natin sa ating Panginoon, every I don't understand, Lord, is being placed perfectly in the masterpiece na puzzle, right where it belongs.
Ano ang storya ng buhay ng Diyos sa iyong buhay? Feeling mo out of place ka? Feeling mo yung season mo is parang wala na. Remember, it is all part of that puzzle. Part of God's design. Hindi siya nagmamadali, mga kapatid. Right now, let's take a moment to bow and to kneel. Bago tayo lumuhod, bakit hindi natin itaas ang ating kamay? Awitin natin ito na nanggagaling sa ating puso. Hallelujah! 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 I was taught God is always on time, mga kapatid. Hallelujah! When I went through the fire, you were right there beside me. You were always on time. Always, always on time. Always, there's never been a day, never been a minute, never been a minute, never been a moment that you weren't in it. It's never been a time that you didn't see me through, God. So I worship you, never been. Hallelujah! Sige mga kapatid, hallelujah! Ibuhos mo anumang nasa iyong puso, anumang bawat tanong na mabigat sa iyong puso, ipagkatiwala natin sa ating Panginoon. Hallelujah! Ang lahat na hindi natin maintindihan, ilagay natin sa paanan ng ating Panginoon, because He's still the same God who carried you before. He is the same God who is holding you now. Hallelujah! Hallelujah! Never been a time that you didn't see me through, God. Never been a day. Hallelujah! Hallelujah! Come on, come on! Hallelujah! Hallelujah! Thank you, God, for you see the bigger picture of our lives. Malaya po kayong lumuhod, mga kapatid. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Help us to trust you more, God, for you hold the bigger picture of our lives. Hallelujah! 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 Naku-confuse kami man, Panginoon, sa aming mga buhay. But Lord, give us faith to trust you more, to depend on you more, God. Lord, teach us to wait, not to rush, to obey when we don't understand, to believe even when we don't see the bigger picture of our lives. We must cling on to your word, God, that you are not finished yet in our lives. Hallelujah, God. You are working